I-discuss naman sa atin kung anong pangangalaga ba ang kailangan natin angkop ano pwede natin sa Sierra magawa? Madre. Ayan, total sabi nga ni engineer din di ba? Kung ano pa yung habang may natitira pa. Habang hindi pa nila tuluyang na yuyurakan. Oo. Di ba? Ang mag-aano sa atin, magtuturo sa atin ay si Miss Nova. Miss Nova, good morning po. Magandang umaga po. Isang makakalikasang araw po, Sir Mark and Miss Susan. Oo nga, teka muna. Wala po sa Sierra Madre. Nandiyan ka nga? Totoo? Yes po, ay nandito po ako ngayon sa Infanta, Quezon. Saan tuktok ka? Alam mo, gustong-gusto kong pumunta sa Sierra Madre. Yung photo po natin sa ano po ito, Nueva Ecija. Nueva Ecija. Ay, ganda ng background ni Ma'am Nova. Nasa Sierra Madre talaga si Ma'am Nova. Malamig dyan? Actually, malamig po ang panahon ngayon dito sa Infanta. Actually, pagpasok ng September, malamig na po talaga dito sa area. Ba't yung background mo walang puno? Parang sugahan ng baka yan. Sugahan ng baka? Walang puno. Bakit? Teka, wala po audio ni Ma'am Nova. Ano, wala? Yes, ma'am. Ano yung background mo daw? Parang hindi parang walang puno. Oo, ba't walang puno? Okay na po ba? Apo, naririnig na kay Miss Nova. Yes po. Narinig niyo, ma'am, ako? Paulit na lang, sir. Medyo... bakit ka ako yung background mo, Miss Nova? Wala namang puno. Parang damuhan, parang grassland. Opo. Pero nung unang mga panahon po, ang lugar na ito ayon doon sa aming mga nakakausap na mga ITs na nandito po sa area, ay ito po ay dating maraming puno. Hello. Nagkaroon din ng mga projects dito ang ating government, pero nagkaroon po ng mga pagkasunog ng kagubatan ng mga nakaraang taon. Kaya po ganyan po yung itsura ng kabundukan. Ano project ang ginawa dyan, Ma'am Nova? Nagkaroon po sila ng reforestation project dito, 10-year reforestation project. And then ngayon po ay ina-adapt po namin yung lugar para po muling mataniman po ng mga katutugan po. Ano ba yun? Nag-reforestation tapos nakalbo? Bakit ba nagkaganon? Yan ba, Ma'am Nova, isa lang sa marami pang lugar sa kahabaan ng Sierra Madre na ganyan ang sitwasyon? Yes po, marami pa po sa iba't ibang parte ng Sierra Madre ang makikita natin na may pangangailangan pa para maipanumbalik po yung mga kagubatan dahil nagkaroon po ng iba't ibang pagkasira doon sa ating mga areas na napupuntahan po. Saan mga areas po yung nakakalbo na? Anong mga probinsya yon? May mga parts pa po ng Rizal, na ilang bahagi ng Quezon, pero ang Quezon po sa kabuuan ay medyo marami pa pong puno. Pero yun nga po ang binabanggit sa mga pag-aral, around 9,000 hectares yung nawawala taon-taon sa Sierra Madre alone. Dahil sa ano yan? Sa ano po? Illegal na dahil po una, marami pong mga destructive activities yung ginagawa. Kagaya po ng mga pagpuputol ng puno, no? Mga timber poaching, meron ding mga pagmimina, meron din pong mga yung malakihang pagkakaingin doon sa mga areas na binabanggit po natin. Talagang may mga nagkakaingin pa rin, ano? Itong parting Rizal, Miss Nova, kumusta dyan? Yes po, sa parting Rizal po, maraming mga nakaambang mga destructive na mga projects po. Like, halimbawa, yung mga windmill projects, na yun talagang makakasira doon sa ating mga kagubatan. Kasi pag nagtayo ka ng mga ganun, talagang tatanggalin mo yung mga punong malalaki, no? Yes po, nagkakaroon po ng mga road construction sa loob ng mga kagubatan. Kaya po ganun. Hindi naman yan yung mismong windmill ang kakaining lupa, kundi complex yan Diba? So, ayun nga, paano yung pwedeng gawin dyan, Miss Nova? Habang kung nakikita natin may mga ganyang ginagawang pagyurak doon sa mga bundok natin. So, yung Haribon Foundation po, patuloy po yung ating kampanya para doon sa mga panawagan, para patuloy po na mapangalagaan talaga natin yung ating mga kalikasan, no? Yung ating mga kabundukan particular. Nagkakaroon po kami ng mga restoration projects, no? Ito po yung pagtatanim nga ng mga katutubong puno. Actually, alam ko last year nagkausap na rin po tayo tungkol dito at hanggang ngayon po tuloy-tuloy yung ginagawa nating mga restoration activities sa mga areas po na nasira na ang mga kagubatan. May parte po ng Laguna, Rizal, Quezon.
hanggang sa Zambales area, meron po tayong mga ganitong ginagawang proyekto. Pero kasabay po nito ay yung ang mga challenges na kinakaharap na habang patuloy po na ang ating pagtatanim ng mga puno ay patuloy din yung pag-aproban ng iba't ibang mga proyekto na nakakasira po sa ating mga puno. Sabi ko nga, pwede bang makahabol sila ma'am, yung Haribon, pwede bang mahabol nilang magtanim ng 9,000 hectares din na nawawala kada taon? Ay, palagay ko, hindi makakaabot. 'Di ba? Para yun ang hinahabol mong distraction eh. Sabi ni Ma'am Nova 9,000 hectares nawawala dahil sa pangwawalang hiya sa bundok. O paanong gagawin natin yan? May laban, meron ba ho, maliban sa pagtatanim, lumalaban ba tayo sa mga proyekto na yan? Paano na-aprobahan yan? Ang Haribon Foundation po ay sumasama sa mga iba't ibang lobbying na po para po patuloy na magkaroon ng ngipin yung atin pong mga batas na ipinapatupad ngayon. So, isinusulong po ng Haribon, nung una pa man, ilang dekada na, yun pong ating Sustainable Forest Management Bill. Ito po ay naglalayo na mas maprotektahan po yung ating mga kagubatan dahil alam po natin na may pangangailangan for domestic consumption, halimbawa po yung paggamit ng fuel wood. Talaga naman pong ginagamit pa rin ito, no? So, yun po, dapat meron lang talagang mga areas na hindi na talaga dapat galawin. So, yung ating mga strict protection zone, dapat no-go zone talaga siya. Pero ang nangyayari ngayon ay may mga strict protection zone sa ating mga protected area na napapasok pa rin po ng mga development projects. At yun po yung medyo talagang isang malaking challenge din po sa atin. Dahil kailangan po natin itong isulong at marami din pong mga direktiba mula sa gobyerno ang syempre inilalabas patungkol doon sa mga malalaking proyekto, kagaya po ng mga renewable energy projects ngayong kasalukuyan. Halimbawa na lang dito. Patayo ng mga dams. Halimbawa, Ms. Nova, itong parting Rizal. Abay, katakot-takot ang ano dyan ngayon Yung mga nagtayo mga resort, may mga camping site. Oo, kasi talagang pag nakita mo, kay inang pang come on mga sa mga pumupunta dyan overlooking. Pag sinabing overlooking, abay, talaga nasa tuktok ka na. Ay, di ba, Ms. Nova? Yes po, marami pong mga nagsulputan ng mga camping sites, mga resorts na kasalukuyan po ay wala pa rin silang mga permiso, wala silang mga clearance, pero nandoon po at patuloy sila na nag-ooperate. Do may mga ibang areas po na nakatanggap na ng show cause order dito po sa part ng Rizal at Quezon. Yun po ang inaantabayanan din natin. Ano yung magiging resulta ng pakikipag-usap sa kanila dahil illegal po talaga yung pagkakatayo ng kanilang mga structure sa protected area po. Yung parting Nova, yung Bundok Makiling. Kumusta status ng Bundok Makiling? Sa Laguna. Kasi minsan ay nagwawala audio. Ano din yan? Di ba may issue rin yan na may... Yes po. Doon po sa parte po ng Banahaw, meron po ngayong sumusulpot na problema, particular po doon sa nakaambang pagtatayo po ng windmill doon sa area. So may mga grupo din po doon na nagsasagawa ng mga pag-uusap para po patuloy na ipahayag yung kanilang pagtutol po doon sa pagtatayo ng napipintong pagtatayo po ng windmill doon sa area. Saan yan? Saan nga ba yan? Sa Pililya ba yan? Yung sa windmill na tatayo? O meron pang halo-halo? Actually, yung sa Pililya po ay naitayo na. Ang meron po tayong, ang may bago po na proyekto ay sa Tanay Rizal, yung katabing area po. Sa Tanay Rizal. Tinutulak, ewan ko bakit na bago. Di ba parang ang tinutulak dati dyan, Miss Nova, yung parang offshore, doon ka sa dagat maglagay na malalaking fan. Hindi sa bundok. Facing ng Pacific Ocean. Magtanim ka doon sa tubig mo itutusok. Bakit hindi sa ibang bansa gano'n naman, di ba? Sa mga sa norte. Sa norte ba sa dagat? Sa beach? Di ba nasa baybayin beach yung yun? sa Paway. Hindi sa bundok. Hindi sa bundok yun di ba, Miss Nova? Then kung mga ganito pong mga proyekto, actually, kailangan talaga siyang mapag-aralan ng mabuti kasi yung mga gamit pa lang na gagamitin doon sa pagtatayo ng mga windmills ay talaga pong, sumira na yan ng kagubatan dahil ang mga... Kasi sira na. Yung mga ginamit po ay nanggaling din po sa pagmimina.
Yung mga raw materials. Raw materials, galing na rin sa bundok. Mga raw materials. Itong Ma'am Nova, yung pagka minsan kasi magsasana sa SLEX ka, yung bundok, Mount Makiling, kumusta Mount Makiling? Kasi yung paana nun, parang din, ang dami na rin nakatayong project doon, mga struktura Ma'am Nova, yung Mount Makiling. Sa kasalukuyan po, wala po akong information patungkol doon, pero may mga lumabas pong balita doon sa mga itinatayong structure malapit po doon sa Makiling. Pero yun po, dapat po talaga na sa kasalukuyan pa lang ay meron ng mga pag-aaral na dapat ay nailalahad, no, lalo na po sa community dahil ang binabanggit po ng iba ay pumapayag naman. So, kung pumapayag po, dapat malinaw alin ang pinapayagan nila dahil baka po ilan lamang yung kausap sa pagpayag. Yun po yung kailangan din na talagang maikonsulta sa mga tao at tunay na partisipasyon ng mga tao yung mailahat po kapag po may mga ganitong malalaking development projects na alam natin na makaka-apekto ito sa kanila in the long run kasi yun pong mga puno at yung ating mga kabundukan na nasira ay hindi po yan basta-basta nandyan lang dahil malaki yung importansya. Pagka ganyan, di ba Ms. Nova, pagka ganyan, di ba Mark, pagka mga ganyan mga project naman na magiging destructive sa environment, di man nila sinasabi yung mga masamang idudulot niyan Ang iba ang talagang i-highlight lang nila dyan. Oy, maganda livelihood, additional trabaho sa diba, community. Ms. Nova? Ganon kaya minsan yung mga nakatira din doon, napapapayag. Kasi minsan kahit basic yung mga general information, sige nga Miss Nova, ipaliwanag mo nga kung anong kahalagahan pag sinabing watershed iyan, yung Sierra Madre, o ano ngayon kung watershed. Pag nawala watershed, anong mangyayari, Miss Nova? Yun po, ang Sierra Madre po, hindi lamang yung nagtitrend ngayon na siya ang nakatulong sa atin para mapahina yung pagsalpok ng hangin sa ating mga kagubatan. Pero maliban po doon, ang Sierra Madre ang pinagmumulan ng hangin na ating nilalanghap, no, sa lahat ng mga tao around doon sa kanyang vicinity, particular sa Metro Manila. Ang malinis na hangin na nanggagaling po sa Sierra Madre, yun po ang isang pinakamahalaga. Ikalawa po yung tubig, no, na nanggagaling sa mga tubig kanlungan, sa mga kabundukan na nasa Sierra Madre. Yun po yung mahalaga. Samot-saring buhay na nandyan po sa loob ng ating Sierra Madre at ang mga raw materials na kinukuha natin, kina-harvest para doon sa pagkain, para sa gamot at iba pang pangangailangan, no? Wala po tayo ngayon kung wala ang Sierra Madre. Kasi po ang Sierra Madre, yun yung nagdudugtong sa buhay natin at sa buhay ng iba pang mga samot-saring buhay na makikita po doon sa ating mga kabundukan. At kung ang Sierra Madre ay hitik na yung sponge talaga yan. Baka talagang bago pa rumagasa ang baha galing sa bundok, sa mga komunidad, sa baba. Nasipsip na ni Sierra Madre kasi sponge siya talaga. Oo, naku. Kaya talagang dapat mag-ano tayo dyan, magmasid at mag-observe at magsalita kung may kailangan tayong iparating. Miss Nova? Yes po, kung wala po ang Sierra Madre, talagang po yan, yung nararanasan nating mga baha ay baka mas doble pa dahil kung malalakas ang mga bagyo, malalakas ang tubig na ibinabagsak sa mga kabundukan, walang mag-a-absorb, dire-diretso po ito sa ating mga kapatagan, diretso to sa ating mga kabahayan, sa mga komunidad. Salamat po sa inyong trabaho dyan, Ma'am Nova ng Haribon Foundation. Thank you po sa inyo at binigyan nyo rin kami ng oras. Thank you. Yes po, marami pong salamat at inanyayahan po namin kayo na makasama sa aming pagbabalik. Pagbabalik sa ating Sierra Madre, ang pagtatanim po ng mga katutubong puno. O November 29 po, ito po ay pag-alala din sa ating doon sa nangyaring flash flood dito sa Quezon. November 29, 2004, kami po ay magkakaroon ng pagtatanim sa parte po ng Real Quezon. Sorry, ayun, facing ng Pacific Ocean yan. Oo nga, naku. Maganda yan. Dadala ho kami na. Thank you. Salamat, Ma'am Nova. Ang kinikilingan, walang pinoprotekta.